Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Autopsy result ni ex-Undersecretary Catalina Cabral lumabas na, ngunit subalit at tatapwat questionable pa din ito sa ilan. Ang dahilan, alamin. Footage kuha sa location ng pinagtambayan ni ex-Yuse Cabral bago ang insidente na kuhanan sa dashcam ng ibang sasakyan. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo, kayo na po ang bahalang humusga. Pero bago yan, kilalanin muna natin si Maria Catalina Cathy Cabral. So she worked within the Department of Public Works and Highway or DPWH, focusing on planning timelines and long-term projections that eventually became a cornerstone of the government's infrastructure agenda. Pero kalaunan ay nag-resign din po siya September 16, 2025. So fast forward, alamin natin yung details ng kanyang kamatayan bago tayo mag-jump sa mga information na tatalakayin natin. Okay? So sabi dito, kinumpirma ang pagkasawi ni dating Department of Public Works and Highway Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos matagpuan ang walang buhay niyang katawan sa Ilog Buwed sa Tuba, Benguet. Ayon sa ulat ng pulisya, kasama ang driver ay humiling si Cabral na ibaba siya sa Cannon Road habang patungo sa La Union bandang 3 ng hapon noong Miyerkules, December 18. Bumalik naman ang kanyang driver sa lugar bandang alas 5 ng hapon, ngunit hindi na siya matagpuan. Sa paniniwalang posibleng nagtungo ng hotel sa Baguio City si Cabral, pumunta ang driver sa naturang hotel at napag-alamang wala roon si Cabral. Bandang 7 ng gabi, muling bumalik ang driver sa Cannon Road, ngunit wala pa ring bakas ni Cabral at dahil walang impormasyon sa kinaroroonan nito, iniulat nito ang insidente sa pulisya. Natagpuan naman ng mga otoridad bandang 8 ng gabi ng parehong araw si Cabral sa gilid ng Ilog Buwed, tinatayang 20 hanggang 30 metro ang lalim mula kalsada. Wala umano itong malay at hindi tumutugon, kaya agad na iniulat ang insidente sa Tuba Municipal Station. Dakong 12:03 ng madaling araw nitong Biyernes, December 19, nang ideklarang patay na si Cabral. Matatanda ang si Cabral ay kabilang sa mga pangunahing personalidad na iniuugnay sa kickback scheme sa DPWH at controversial na flood control project. Nagbitiw siya sa kanyang pwesto noong September at inirekomendang sampahan ng posibleng kasong administratibo kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga infrastructure project. So yung details na napag-usapan dito ay mula sa kanyang driver. So siya ngayon yung witness dahil siya yung kasama ni Yuse Cabral ng time na siya ay nawala. Ngayon, person of interest na po yung driver nitong si ex-Yuse Cabral. And bahagi naman talaga yun ng process ng investigation. Ngayon, ang dami hindi po naniniwala sa statement ng kanyang driver na para bang questionable. Dumagdag pa po yung asawa ni Yuse Cabral na ayaw pong pa-autopsy. Yung asawa at katuwiran niya po ay nadulas lamang daw dahilan ng kanyang pagkakahulog. Pero ayon nga po kay DILG Sec John B. Cremulya na maaari umano na budol ang pagkamatay nito. Sabi niya, maaari kasing isang stage death ito para makaiwas sa pananagutan sa flood control scandal. So nanigurado kaya napapayag po yung pamilya nitong si ex-Yuse Cabral at nagpa-autopsy at ngayong araw din lumabas po ang resulta. At ang resulta po ng autopsy ay due to traumatic injury. Ayon nga dito sa inilabas ng Rappler, Cathy Cabral died due to traumatic injury consistent with fall autopsy. Late former Undersecretary Department of Public Work and Highway DPWH Maria Catalina Cathy Cabral died due to blunt traumatic injury consistent with a fall according to an autopsy report released by the police ngayong araw yan, December 20, 2025. So nagkaroon po ng examination ang PNP ngayong araw po ng Sabado, which lasted from 12 2 a.m.
to 3:45 a.m. according to the local police. Ngayon, hindi po ito pinaniwalaan ng ibang mga netizen. So bakit? Dahil sobrang bilis daw pong lumabas ng autopsy result. Ayon daw sa Google, preliminary result 1 to 3 days. This includes obvious findings, injuries, major disease cause that's visually clear. So ang final autopsy result or report ay 4 to 12 weeks, sometimes longer. So meaning, preliminary result lang yung inilabas ngayong araw ng Sabado. Meron pang final autopsy na tinatawag. And yun ang abangan natin. Samantalang dumako naman tayo sa kuha po ng dashcam ng ibang sasakyan sa kinaroroonan po ni Yusek Cabral nung time na nangyari yung insidenteng yon. So ang layo daw po ng itsura ni Cabral. Ito yung nahagip ng dashcam ng ibang sasakyan. Ayon nga dito sa nagpost sa isang community, ang layo sa itsura ni Cabral, itong nahagip ng dashcam. Kuha to bandang 10:15 a.m. noong December 18 sa Cannon Road. Yung pulis na nagsita sa kanila hindi ba nakilala na yung sinita nila ay si Yusek Cabral nga. So kung pagbabasehan po yung kuha sa ibang dashcam ng sasakyan, iba yung babaeng nakaupo dito Parang ordinaryong tao lang. Parang hindi siya si Yusek Cabral. Alam naman nating pumorma, di ba? Si ex-Yusek Cabral, hindi po ganito. Plus yung Crocs po na color pink na sabi nila ay nabibili lang daw sa Shopee ng tagpi 50 pesos. Knowing Yusek Cabral, high profile, tapos ganyan yung tsinelas niya. So ito yung mga komento at mga nababasa ko sa mundo ng social media. Hindi daw kaya ibang katawan yung na-recover at para nga maalis yung agam-agam at question ng mga tao, dapat daw ay open sa public viewing ito pong katawan or yung burol ni ex-Yusek Cabral. Kasi Diyos ko, ang talino na po ng mga tao ngayon. Meron nga pong naniniwala na buhay pa daw sa ex-Yusek Cabral. Katulad na lamang po ng naging post ni Edwin Hamora. Sabi niya, still not convinced. She's alive somewhere. So, hindi natin sila masisisi sa mga opinion nila kasi nga po may case na nangyari na din po yung ganto. Para makatakas, pinalabas na, patay na. Kaya sana para maalis yung agam-agam and syempre makonvince yung taong bayan, sana i-open for public viewing yung burol po nitong si ex-Yusek Cabral dahil deserve po ng taong bayan malaman ang katotohanan. Lalo't higit ay dinadawit nga po siya dito po sa flood control scandal. Kaya deserve ng taong bayan ang katotohanan. So kayo ba? Convinced ba kayo sa mga lumalabas na balita ngayon? Please comment down below.